Attorney Acosta umaksyon, Maricel Soriano at Pres Marcos absuelto na. Jonathan Morales versus Jinggoy Estrada. Ito nga is nababalitaan natin parang medyo hindi daw maganda ang ni Jinggoy dyan sa Senado. Ngayong kahapon yun nangyari, no? Yan ang mga nababalitaan natin. So, alamin natin dito. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News Files. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News Files para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! From the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Ayun. Nagsalita si Maricel Soriano, pinagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos, isiniwalat ang buong katotohanan tungkol sa PDEA leaks. Maricel Soriano, dapat umano na kuning abogado si Attorney Acosta para panagutin si ex-PDEA agent Jonathan Morales matapos ipahiya ang kanyang pangalan. Iginiit nga ng aktres na si Maricel Soriano na hindi siya gumagamit ng illegal na droga sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Iniuugnay si Soriano sa isang dokumento ng PDEA na nag-leak sa social media. Nakalagay sa nasabing dokumento ang umano'y PDEA Drug Surveillance Report ni Soriano at Pangulong Bongbong Marcos sa isang kondominium sa Raquel, Makati noong 2012. Giit ni Soriano, wala raw katotohanan ang aligasyon. Hindi raw malinaw sa kanya kung bakit siya naimbitahan sa pagninig ng Senado. Hindi naman daw napatunayan ang mga impormasyong sinasabi ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Inamin naman ni Soriano na siya ang may-ari ng condo unit sa Raquel, Makati sa nasabing dokumento, pero naibenta na raw niya ito noong taong ding yon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ginisa ng mga senador si Morales dahil hindi nito maalala ang pangalan ng kanyang informant. Para kay Senator Jinggoy Estrada, puro hearsay lang ang mga sinasabi ni Morales. Delikado raw ito dahil nasisira ang pangalan ng mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga. Yun ang problema, no? Kapag meron kang mga sinabi syempre dyan, kailangan talaga is 101% is kayang mapatunayan. Yung talagang kapag nilabas mo yung ebidensya, talagang mapapatunayan mong totoo. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yung mga nilabas ni Morales, pero mabigat talaga, no? Yung mga akusasyon, yung mga nadawit na pangalan, yung sa revelasyon niya, di ba? Lalong-lalo na, di ba, si PBBM ang nadawit dito, ang presidente ng Pilipinas. At si Maricel Soriano, si Madam Maricel, na alam natin na star of all diamonds, diamonds basta, no? Malaking pangalan niyan dito. So, eto, talagang nagsalita si Maricel Soriano na hindi daw totoo yun. Yung pinaparatang na gumagamit ng ganun mga, yan na yun. Ayun, no? So, eto ngayon. Sa nangyari, is parang ang lalabas dito na tagilid ngayon is si Morales. Paano ngayon dedepensahan ni Morales ang sarili niya? 'Di ba? Kasi hindi basta-basta yung mga nailabas ni Morales eh. 'Di ba? Maraming tao talagang tumutok dito sa kasong ito. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na ipakontempt at ipakulong ni Jinggoy Estrada si Jonathan Morales sa Senado? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Di na rin mahanap ng PDEA office ang nasabing dokumento. Muli namang itinanggi ng PDEA na nag-exist ang dokumento. Natapos na ng komite ang pagdinig kaugnay dito sa isyo at humarap sa isang press con si Senator De La Rosa at sinasabi nga na hindi pa rin naman off the hook itong si dating PDEA agent Jonathan Morales dahil kanina sa hearing sinabi rin kasi ni Senator Jinggoy Estrada na tingin niya para sa kanya mukhang si Morales din ang nag-leak ng dokumento, pero sinasabi ni Senator
Senator De La Rosa. Hindi pa nga off the hook si Morales kung mapatunayan na kung siya ang nag-leak kaya lumabas sa social media. Magkakaroon pa sa susunod na linggo, May 13, Lunes yan. Hindi nga kasi nakadalo ngayong araw sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na sinasabi na siya raw umano ang pumigil dito sa operasyon na ito. Yan ang kiniklaim ni Jonathan Morales. Ini-expect ni Senator So, ito yung aasahan naman natin kasi sinasabi ni Mr. Morales, ayan, no, na si Paquito Ochoa yung pumigil, no, nung operasyon dapat nun. So, kapag lumabas to si Ochoa, is panibagong revelasyon, may revelasyon na naman ba tayong madidinig? 'Di ba? Or katulad din ang mangyayari kay Ma'am Maricel. Kasi talagang kapag ito, tingin ko si Ochoa is magsalita na, hindi, tagilid na talaga rito si Morales. De La Rosa sa susunod na hearing sa May 13. Makakadalo nga ito si dating Executive Secretary Ochoa at magsisend rin daw sila ng invite dito sa vlogger na si Marilca Ay, si na siyang Mama unang Marilca. nag-post sa social media nitong alleged document na galing sa ex-PDEA agent. Mas may kredibilidad pa si ex-PDEA agent Jonathan Morales kasa sayo. Ito ang naging buwelta ng maraming netizen kay Senator Jinggoy Estrada matapos tila bias di umano ang naging pagtatanong sa former ex-PDEA agent na si Jonathan Morales at di umano'y sentimento ng maraming netizen. Pinagdidiriinan daw nito na sinungaling ang former ex-PDEA agent sa nasabing Senate hearing. Pero ako napansin ko kasi kay Jinggoy nun, talagang parang mainit siya kay Morales eh. 'Di ba? Parang talagang si Morales ang tinututukan niya talaga. Ay nako, Sir Jinggoy, anyari. Kanina at pagdinig ng Committee on Public Dapat kasi sa ganyang hearing, dapat ikaw balanse ka dyan eh. Kailangan alamin mo, kausapin mo lahat, imbestigahan mo lahat. Hindi yung parang may binabraso ka talagang isang tao lang eh. Kasi talagang pag-iisipan ka ng gano'n. Oh, bakit puro si Morales lang parang inaano mo? Hindi ko naman sa pinagtatanggol si Morales. Pero dapat is bumabalanse ka sa sitwasyon. Kasi parang investigasyon na rin yan, hearing yan eh. order and dangerous drugs. Pinanggigigilan ng maraming netizen ang senator na si Jinggoy Estrada matapos sabihing siniraan lang daw ni Jonathan Morales ang mga personalidad katulad ni Maricel Soriano at President Bongbong Marcos. Ngunit hindi dito nagpatalo ang dating ex-PDEA agent na si Jonathan Morales at sinagot ng harap-harapan si Jinggoy Estrada. Sa kanyang naging pahayag, wala raw siyang mapapala kung ano man ang mangyari sa PDEA leaks dahil hindi naman raw siya ang sangkot sa umano'y kontrobersyal na pagdudurog ng droga. Siya lamang ay isang opiser na kumuha ng statement ng nasabing opisyal na nagtestamento patungkol sa kanyang nasaksihan at nakita sa mga larawang naroon sina BBM at Maricel Soriano sa 46C Rizal Tower, Rockwell, Makati City. Ipinagdidiinan pa ni Jonathan Morales na hindi raw siya dapat nadidiin sa kasong ito lalo't hindi naman siya ang taong dapat bigyan ng atensyon at pababain sa pwesto. Ayon pa sa kanya, dapat raw ay tanungin Kumbaga parang sinabi niya lang yung nakita niya noon. Pero alam nyo ba, mga katunay, hindi biro-biro yung ginawa ni Morales dito. 'Di ba? Kasi mabigat yan eh. Oh. Alam ni Morales siguro sa sarili niya na kapag ito'y kasinungalingan lang, kuwari, magsisinungaling lang ako, lalabas ako dyan, magsasalita ako, pero puro kasinungalingan lang sasabihin ko. Siyempre, maiisip niya din, kapag sumablay yung iniisip niya na magsisinungaling lang siya, alam niya yung kahihinatnan niya dyan. Or kung ang motibo niya lang, isiraan yung mga malalaking tao. 'Di ba? Pero bakit niya ginawa yun? Kasi parang tatalong ka sa isang kumunoy na hindi mo alam kung makakaahong ka pa o hindi. Diba? Kumbaga take the risk yung ginawa niya eh. Kasi hindi biro yung ginagawa niya. Lalong-lalo na, hindi rin biro yung mga nireveal niyang mga pangalan. Malalaking tao yan. At kapag sumablay siya, alam niya ang mangyayari sa kanya. Pero ito, humarap siya. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Totoo ba sa pagharap si Morales dyan sa Senate hearing? At totoo ba talaga lahat ng mga sinasabi niya o hindi?
nila si President Rodrigo Duterte na siyang naging saksing buhay at pinatotoo rin sa maisugrali na noon pa man wala pa sa posisyon si BBM. Nagdudurog na raw ito ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang naging pahayag rin sa Senado. Paulit-ulit na pinanindigan ni Jonathan Morales na ang kanyang katapatan sa kanyang sinumpaang tungkulin at pagbibigay ng totoong nangyari at eksaktong lugar kung saan dapat mareraid ang nasabing mga personalidad ay At hindi saka humarap siya eh. Alam niya naman na administrasyon to ngayon. Iba ang administrasyon ngayon, hindi na si FPRRD. At ang talagang inaakusahan niya is yung administrasyon ngayon. 'Di ba? Parang talagang pinakita niya yung lakas ng loob dito. Kumbaga, one versus all lang nangyari. ipeke at pawang katotohanan. Dito di umano na soplak ang senador na si Jinggoy Estrada na siyang hanggang ngayon binabatikos at tinatawag na bias ng maraming netizen. Say pa nila, mas pinaniniwalaan raw nila si Jonathan Morales kaysa kay Jinggoy Estrada na minsan ang nakulong dahil sa di umano'y akusasyon ng pandarambong. Yun lang. Narito ang mainit na sagutan kung saan tinabla at harap-harapang nilabas ang ebidensya ni Jonathan Morales at ipinamuka kay Senator Jinggoy Estrada na wala siyang mapapala kung pasisinungalingan niya ang PDLX dahil lahat ng ito ay pawang katotohanan. Ikaw bilang Pilipino, sino ang paniniwalaan ninyo? Si Jonathan Ayan, yung Morales sinasabi o ko si sa inyo, Jinggoy mga Estrada? Isulat Sino ang dapat paniwalaan sa kanila? ang inyong reaksyon at komento. 'Di ba? Ang layo-layo ng issue ng Yun. pagtatanong Shout out to Ma'am Maharlika. Ayan. ni Jinggoy. Alright? Bakit nung tinanong mo si Francia, yung Director Francia, bakit ikaw, Jinggoy Estrada, bakit hindi mo siya sinugsingaw-sigawan? Ano, Morales? Huwag kang ano-ano dito. Bakit kay Francia, sa mga taga-PDEA, ang bait-bait mo? Yun lang. Kaya nga, bakit? Kinausap ka ba ni Lisa? Sinungal-ngalan ba? Kasi kung ganyan ang attitude mo, yung demeanor mo, misdemeanor, kung ganyan ang personality mo, hindi lang dapat kay Morales ganon. Dapat gigisahin mo rin si Francia at ang mga kadapideya. Pero obviously, sa mata ng taong bayan, ang utak mo, lumot. Yun lang, kailangan talaga kapag ikaw ay nag-iimbestiga, yung sinasabi ko kanina, kailangan naging balanse sana si Jinggoy na hindi puro si Morales lang ang binabanatan niya. 'Di ba, PDEA pinag-uusapan, di dapat ganun siya magsalita sa iba. Kasi parang ang nakikita kay Jinggoy, parang inis siya kay Morales eh. God! Lumot, nilulumot. Ayun lang, nilumot. Akalain mo pupunta ka sa Senate hearing, wala kang alam. Ay buti-buti na lang itong si Grace po, nag-speech lang doon, character assassination din ang kanyang binabanat, kino-question din niya. Obviously, pare-pareho lang, tas lumayas na. Si Escudero, nagpakita lang din doon, siguro nagalit din, ay natatakot din siya, kasi nga, yun na, actually, wala. Iba kasi yung babanggain eh. Kumbaga, administrasyon yung binabangga eh. 'Di ba? Kaya medyo maraming umaatras. Dito natin makikita talaga kung sino talaga yung mga senador na malalakas ang loob eh. Si Jinggoy nandiyan nagpaiwan, kaso nga lang, sablay ng konti. Hindi mo sa kanya nakita yung naging fair. Dapat naging fair siya sa investigasyon eh. Diyan sa hearing eh. Escudero, pinangalanan natin, nag-speech lang doon, kina-question niya din at dapat daw yung paglilik ng mga dokumento, wala rin kwenta. Si Robin Padilla, anong ginawa doon? Umupo lang. Bakit walang sagot, walang tanong? Walang interpellation. Si Bato lang ang nandoon. Kaya pasalamat pa rin tayo kay Bato, litong-lito na si Bato. Litong-lito na, giatay. Pero in fairness, okay, tignan natin, mga palangga. Saan tayo papasok? Kay Maricel. Okay? Verbal ng diarrhea si takot lahat ng senador, sabi ni MC Adrian Bentolar. Oo nga, mga palangga. Okay? Si Derek Torres, Maricel Soriano, reyna ng sinungaling. Okay? Si Robin Padilla, suporta kay Terry. Si sabi ni Mang, tama, Jinggoy, garaming galit na galit sa'yo. Si Bongo, wala. Umiiwas pusoy di ba si Bongo? Si Robin Padilla, wala rin. Ano to? So nakikita nyo, again, pasalamat para tayo kay Bato. But here's my pating. Si Bato talaga since day one, no, nandiyadyaan siya. No? Dire-diretso lang siya kahit nga sinasabi ni Mama Harlika na parang nalilito na si Bato. Pero eto, no, malaki kasing issue to eh.
Yung inaasahan mo sa hearing na mga magdadatingan talaga is yung dapat pag-usapan nila, yung dapat nilang imbestigahan, no? Is talagang yung mga senador medyo saka na tayo mga tol. Hindi natin nakita yung mga matatapang masyado. Wala nga sila sila Tulfo hindi natin nakita. Si Hontiveros hindi natin nakita dyan. Si Robin nandyan, tahimik lang. Parang nanonood lang si Robin, ang gulo-gulo nyo ha. Tumahimik na nga kayo dyan. Parang ganun eh. Si Jinggoy naman, nagsalita nga pero iba naman. Ay nako. Forward tayo kay Maricel Soriano. Ang tanong kay Maricel Soriano, okay, nasa tingin mo, ang question sa kanya, nasa tingin mo ba makatotohanan yung mga lumabas na mga dokumento, yun na, inilabas ko. O, ang sinasabi ni Maricel, Your Honor, wala po ako kinalaman doon. Ganon siya doon. Talagang best actress talaga. Nung una, sabi ko, akala ko magiging super inday din. Ang sabi ng mga nagko-comment, super bangag inday. Binaby si Maricel, sabi ni Teklo at Lottie Vlog. Exactly. Ang sabi niya, wala po akong alam doon. Ang sabi ni Senator Bato, ito ba, itong condominium na ito, dito ka ba na ito ba parang, na-admit mo na ito ay condo mo. Sabi niya, opo, nung 2012 pa, ganyan. Tapos sabi ni Senator Bato, ito lang I have to be honest, Senator Bato. Okay? Hindi porket nagpapasalamat kami sa I have to be honest sa aking opinion. Ayoko dahil natuwa ako sa iyo dahil nag-open ka na ganitong investigation. Pero here's the thing. Sabi mo, salamat ma'am. Kasi mukhang mukhang kahit hindi maganda yung pakiramdam mo, nandito ka, ganyan. Pasalamat pa rin kami, kinonfirm, ito ba, itong 46C, itong nakalagay sa pre-op na to, ikaw ba ang owner nito? Ang sabi ni Maricel, yes, or your honor. Pero hindi ko na po matandaan kung kaanong buwan, di ba? Kung anong buwan niya Kasi kung tutuusin, kung magsalita si Mang Maricel na, oo, totoo yun, ganito. Kasi parang ikasisira din ang pangalan ni Ma'am Maricel yun. Siyempre, mataas ang respeto ng mga tao sa kanya. Tapos mismong magsasalita sa kanya, manggagaling yung ganun. No, pero kung talagang malakas ang loob mo, kung gusto mo isiwalat yung katotohanan, talagang magsasalita ka talaga. No, hindi naman natin pinipilit na magsalita na guilty sila, pero ganun yung parang senaryo na nakikita natin. No, na malaki talagang magiging kasiraan sa kanya yun. Kung sakasakali, baka sakaling umiwas siya, ganto, ganyan. Pero hindi naman natin alam kung totoo talaga o hindi. Marami nagpapatunay, sabi totoo, iba hindi, 'di ba? Yun ang sinusubaybayan natin dito eh. Kaya magkakaroon pa ng hearing sa May 30. Binenta yung property na yun hanggang noong 2012 daw ay ibinenta niya. Kasi parang ang inano ng mga tao rito, alam naman natin si Maricel at saka si PBBM is magkaibigan noon, noong mga panahon ng 2012. Tapos, biglang sinuportahan ni Ma'am Maricel si Lenny. Tapos nga biglang may salita si Ma'am Maricel na gusto ko makakita ng liwanag, ganto, si Lenny tayo. Parang tinabla niya si PBBM nun. So parang ang naging dating dito is baka mamaya merong si Ma'am Maricel kay PBBM tapos bigla siyang magsalita dyan sa hearing na yan. No? Yung revelasyon na sasabihin niya kaso hindi ganun yung inaasahang nangyari. Tapos sabi ni Bato, hingi tayo ng record sa ng deed of sale. Actually, madali lang naman yun kung gugustuhin lahat Dapat nga, nung first hearing, nung nagpa-summon sila, pinaghahanap na nila to. Kung kayo ay ginawa nyo yung due diligence, yung mga nasa likod, mga staff ni Bato, lahat dyan sa committee na yan, dapat, actually, nakatipid na yung taong bayan Lahat, pinagkukuha nyo na itong mga dokumentong. Ito hindi. Sambuhos na lang. Hearing, ipatawag na naman. Hearing, ipatawag na naman. But anyway, going back dito kay Maricel. Ang sabi ni Senator Bato, itong dalawang helpers na ito na nag-akusa sa iyo na nagko-cocaine ka o nagpupulburon ka. Ay, sabi niya, hindi daw totoo. Okay, fine. Hindi naman natin siya mapipilit. Magsasabi siya ng totoo or not. Tapos sabi naman, ito lang ang very alarming to me, Sabi ni Senator Bato, okay, nandito tayo to set the record straight. To set the record straight. Meaning, sa statement ni Maricel, wala nang cross-exam? Yun ba yun? Correct me if I'm wrong, mga palangga.
Si Maricel Soriano na nag-ano na parang gumaganon-ganon na doon. Nauutal-utal. Mga palangga, kulang na lang, awardan nga ng Best Actress, sabi ni Pebbles Salakera. Mga palangga, siya ay nagsasabi ng katotohanan. At ang sabi ni Maricel, yung akusasyon daw, binanggit din pala ni Senator Bato, totoo ba ito? Na yung akusasyon sa'yo ng dalawang helper mo na binugbog mo at inakusahan ka na nagko-cocaine, Ang sabi nga ni Maricel, hindi daw totoo. Paano daw niya bubugbugin yun? Dalawa sila. That's not an excuse. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News Files at syempre natunghayan natin si Ma'am Maharlika. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Aba, at ito ay nagsalita si Ma'am Maricel nga, is talagang hindi daw totoo yun. Talagang haharap si Morales dito. Matinding problema to. So ang inaasahan dito sa May 13, si Ochoa pag lumitaw. Subaybayan natin to. Talagang talagang parang teleserye mga katunay. Kung ano ang mangyayari sa huli. Comment lang po kayo mga katunay sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.